Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Welcome God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into island. Through the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Welcome God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hesu Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa iyo ang kapurihan, ngayon at magpakapaman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work
Dakilang El Shaddai, naming nasa langit. Dalangin po namin, lukuban mo po kami sa ako na ito ng iyong malabang pagpak, iyong banal na kapangyarihan. At dalangin po namin na sa aming pagtitipon, kami po'y inyong samahan. Dalangin namin dakilang nasa langit sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ang tinig na narinig ni Lazaro na siyang nagbangon sa kanya, buhat doon sa lipunan na kanyang kinaroroonan at bigay sa kanya ng buhay. Ang tinig na yan ang dalangin namin, marinig namin sa hapon pong ito. Iparinig sa amin ang tinig mo, Diyos, at dalangin namin, ikaw ang Diyos na pinagmumula ng salita na kung saan nagbabago ng aming buhay. Salita na patuloy nagbibigay sa amin ng liwanag. Dalangin namin dakilang Diyos ang salita mong iyan sa pong loobin na marinig namin at taglayin ang puso po namin sa paglisan namin sa lugar na ito sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang bumuka sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa, pag-ibig siyang buklan natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y lamang kahit na tayo ay magkawalay, magkawalay, magkawalay. Pag-ibig ng pag-ibig, mahalal tayo. At kung tayo'y buhay na may Diyos tayong managmamahal. Ating pagtungo, malika sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos ang sumakop sa bawat pusong buhat sa pagsuyo. Pagkain sa Diyos at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong mahal, nagmamahal. Purihin natin ang Panginoon at ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 18, simula mga talata 9 hanggang sa susunod na mga talata. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa Pariseo at isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga ngalunya o kaya katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinikita. Samantala,
ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, maharap po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Ito ang mabalita ng ating Panginoong Hesu Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ihan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa kanyang kapurihang iyan, para sa kanyang lamang at magpakailanman. Hallelujah. Sinong gustong po ay umuwing kinalulugdan ng Diyos? Lahat ng gustong kalugdan ng Diyos, pwede nang maupo. Muli, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy nawa sa hapon pong ito, pagpapalang ipinangako ng Diyos ay dumaloy po sa atin lahat. At sa buhat sa dako pong ito, nawa tayong lahat ay umuwi na kung saan kinalulugdan ating ang nasa langit. Amen? Pag sinabing umuwing kinalulugdan, matatanaw po natin sa pong umuwing kinalulugdan ng Diyos na ito ay umuwing taglay ang biyaya at pagpapala na inahan niya sa kanyang Diyos. Amen. Nais mo rin ba na sa iyo ngayon, paglisan mo sa ito, lahat ng mga inaasahan mong papala ay taglay mo? Sino pong nais po na ang lahat ng kanyang inaasahan ngayon na pagpapala ay iuwi niya? Lahat ng nagtaas ng kamay, tiyak iyon. Purihin natin ang ating Panginoong Hesu Kristo. Hallelujah. Tatanawin natin sa Ebanghelyo po na ito, ano ang kaibahan ng na ito nung sila po ay harap sa Diyos at nananalangin nung sila'y lumapit sa ating Panginoon. Ang kaibahan ng nilang panalangin, yung isa po ay nagpapasalamat at yung isa naman po ay makaawa. Amen. Sa kanilang pananalangin, hindi natin matatanaw yung huwag samba, pupugay o pagpupugay sa Diyos. Hindi po yun nabanggit sa kanilang mga panalangin. Alin sa dalawang ito tinuturan natin kapag tayo ay nanalangin o humaharap sa Diyos? Yung publikano bang mapagpakababa o yung pagmataas? Lahat na kung saan magpakumbaba, purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Pariseyo ay huwid tingin sa sarili, mapagmataas. Ang publikano naman ay makasalanan ang tingin sa kanyang sarili, kaya sandali yan ay nagpakumbaba siya sa harapan po ng Diyos. Ipinapakita ng publikanong ito pagpapakababa sa harapan ng Diyos nung siya ay nananalangin. Ano po yung itinuro ng Panginoong Diyos na sabi po roon, sambahin ang ngalan mo.
Namin sambahin ang ngalan mo. Mapasamin harian mo, ang paghahari. Sundin ang loob mo. Yan mo kami. Amen. Yung tinuro nito ng Panginoong Hesus na panalangin ay hindi natin narinig doon sa publikano. Hindi natin narinig ito. Ang narinig natin ayon sa tinuro ng ating Panginoong Hesus ay yung salita na mahabag na ang makasalanan, yung ng Panginoong Hesus na patawarin mo kami. Amen. Yung mga naunang binanggit ay hindi natin narinig iyan sa publikano, iisa ang laman ng kanyang panalangin. Ang laman ng kanyang panalangin ay patawarin siya ng Diyos o kahabagan siya bilang isang yun ang laman po ng kanyang panalangin. Sa atin ngayon, na naririto mga kapatid, isa susi para na kung tayo po ay kalooban po ng Diyos. Hindi niya nabanggit yung salitang sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, bigyan mo kami. Hindi niya nabanggit po iyon. Sapagkat alam po ng tao pong ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo, sambahin niya man ang Diyos nung oras na yun, hindi pa rin yung kanyang maging pagsamba ay wala pa rin saysay. Amen. Hangarin niya na siya'y pagharian ng Diyos. Karapat sa kanya iyon kasi siya ay makasalanan. Hingin niya man na kalooban po na Diyos, alam na hindi magagawa iyon dahil ang buhay niya ay lalim na kasalanan. Kaya po na ito, nung siya po ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, tinitingnan niya yung kanyang sarili, nakatasa sa sarili at hindi ang kanyang tinitingnan ay kanyang sarili. Nung sandali tinatanaw ng tao po yung kanyang pagkulang kaharapan ng Diyos. Hindi yung kulang ng iba. Nung lumapit sa ating Diyos, susuri niya ang kanyang sarili. Ang sabi po sa aklat, sulat Pablo sa aklat ng Galacia, Kabanata 6, talata 4, ang sabi po riyan, kung mabuti ang ginagawa mo, magalak ka. Amen? Pag iyon, ihambing iba. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan sinasabi po ni San Pablo sa aklat ng Galacia, kabanata po ay 6 at talata po ay 4. Ang sabi rito, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya, at huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po ang kanyang tinitingnan at nusuri, walang iba kundi ang kanyang sarili. Hindi siya nakatanaw doon sa kanyang sabi. Amen.
kinikilala niya bilang tanaw sa kanyang sarili, kinikilala niya yung kanyang kahinaan sa harapan ng Diyos. Kinikilala niya ang kanyang maraming pagkukulang sa harapan ng ating Panginoon. Ang natanaw ng taong ito, nung siya'y lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos, ang kanyang natatanaw ay ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi po diyan, naroroon siya sa malayo. Amen. Pangalawa, sabi po, hindi siya makatingin sa langit, nakayuko lamang. Nakikita ang karumihan mayroon sa kanyang puso. Amen? At pong iyon, alam niya nung sandali na yan, ang gagawin niyang pagsamba ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen. Alam niya kung saan, hingin niya man ang paghahari ng Diyos, hindi pa rin siya karapat-dapat dahil sa taglay niyang karumihan. Kaya, iisa lamang ang nais ng taong ito nung siya'y lumapit sa ating Diyos. Iisa lang ang kanyang hinihingi, yung pagpapala, sa humihingi ng pagpapala sapagkat alam niya, hindi karapat dapat pagpalain kalalagayan sa harapan ng Diyos. At ang tangi niya lang, nung sandali yan mga kapatid, ay kahabagan siya ng Diyos at patawarin sa kanyang kalagayan bilang isang makasalanan. Ang taong nagmimithi na makasunod sa kalooban po ng Diyos, ang una niyang tinatanaw sa buhay niya ay ang kanyang pagkukulang. Amen? Ba kayo? Papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi habang hindi mo natatanaw kung ano ang iyong mga kapatid sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi mo magpanghingin kung ano ang tulong ng Diyos para magawa mo ang kanyang kalooban. Kaya dito, alam ng tao ito, kailangan niya ang tulong ng Diyos. Maging karapat lang siya na sumamba sa amang nasa langit, magiging dapat lang siya nahingi na siya'y pagharian ng Diyos, magiging karapat dapat lang italaga niya ang kanyang sarili para pangako sa Diyos na susundin ang kanyang utos, susundin ang kanyang kalooban, kung ang tao po na to ay makalayo sa kanyang ginagawang kasalanan. Po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At yan ang kanyang natataling iyan, iisa lang ang kanyang kailangan sa kanyang paglapit sa Diyos, para na kung saan, sa kanyang paglisan sa harapan ng Diyos, maging kalugod siya sa paningin ng Diyos. At ano po iyon? Yung kanyang ipinakitang pagpapakumbaba at paghingi, pagkilala ng kanyang mga pagkukulang at ihingi ng tawad sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Nawa, tanaw din po natin ito. Amen? Kasi kapag hindi natin natanaw iyan, sabi nga kanina, Father po, mananatiling may bato sa puso natin. At ang may bato sa puso po natin, kahit tinig mong salita ng Diyos, hindi mo gagawin. Amen. Dahil yung bato yan ang magpapatigas ng puso mo. Amen. Kalabugin mo nga yung puso mo. Kasi ang sabi po dito, dinadagukan niya. Amen? May naramdaman ba kayo habang dinadagukan? Ano naramdaman nyo? Masakit daw. Ano? Habang dinadagukan niya yung ang kanyang nararamdaman, sising-sisi siya. Amen?
habang kinakalabog niya yung kanyang dibdib ng oras na yan, ang kanyang nararamdaman, sising-sisi siya, makasalanan siya sa harapan ng Diyos. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoon Kristo. Na nawa kapag nakakagawa ng mali at natatanaw natin yung gawa nating mali, nawa pag tayo humaharap sa Diyos, nasasabi natin, Amen. Nawa nagagawin nating dapukan yung ating dibdib po na iyan bilang papak Diyos na sising-sisi sa ginawa mong mali. Salamat sa Diyos iyon. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Uuwi yun, nakitulog ng Diyos. Amen. Sige po, muli, malakas na palakpak sa Panginoon. Yung Pariseyo naman, ipinapakita niya sa kanyang pagkapit sa ating Panginoong Hesus sa harapan ng Diyos yung kanyang pagmamataas. Bakit pagmamataas? Ang tao na ito, hindi lang nakatingin sa kanyang sarili, bagkus nakatingin sa iba. Amen? Nakatingin din po siya sa iba. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi nga, ang tao po na ito, tinitingnan niya ang kanyang sarili nung oras po na yan sa harapan ng Diyos at ang iba. Nagawa niya sambahin ang Diyos sa buhay niya. Nagpasalamat siya. Pero yung kanyang pagpapasalamat ba dahil ginawa ang Diyos na mabuti sa kanya? Nagpasalamat po siya nung sandali ang pinapasalamat tulad ba? Amen? Dahil hindi tulad ng iba. Ipinapasalamat niya sandali na yan na siya po ay tuwid sa harapan ng Diyos. Hindi tulad na iba. Ang kanyang ipinagpasalamat ng sandali pong iyon. Hindi niya tinatanaw, pinapasalamatan na ang Diyos ay may gawa sa kanya ng buti, kaya siya naging buti. Sariling kabutihan. Nakatingin siya sa kanyang sarili, pero ang tinitingnan niya sa kanyang sarili, hindi yung kanyang kulang, kundi yung kanyang butihan. Yung kanyang pagiging matuwid sa kanyang pananaw sa kanyang sarili. Pananaw kanina ng Publikano sa kanyang sarili, kasalanan. Pananaw ng Pariseyo nito sa kanyang sarili, siya ang matuwid. Sabihin mo sa katabi mo, Ter, matuwid na tao ka. Ang sagot niya, kala ko takpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi niya mawang sambahin ang Diyos. Di ba? Sabi ang Panginoong Hesus, sambahin ang ngalan mo, mapasaan, kaharian, sundin ang loob mo. Nung sandali po na yan mga kapatid, hindi mo yun marinig sa Pariseyo ito. Yan, hindi mo maririnig po yun. Bagkus nung sandali na yan, sino yung pinupuri niya sa harapan ng Diyos? Ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili, ang kanyang pinupuri sa harapan ng ating Diyos. Kaya yung pagsamba, yung dapat na papugay o pagpupuri, pagsamba sa Diyos, hindi niya nagagawa. Amen? Bagkus nung sandali na yan, ang pinapapurihan niya sa harapan ng Diyos ay ang kanyang sarili. Gising pa ba kayo? Palakpak nga po ng tulog. Okay. Ayan.
ka, diyan ka hahanga. Di po ba? Natutulog na yan, tawa pa. Palakpakan ng Panginoong Hesus. Pangalawa, ang tinitingnan niya nung oras na yan, ang iba sa harapan upang gahan sila sa harapan ng Diyos. Amen? Tinitingnan niya yung kukulang, pagkakamali ng iba para nung sandali pong iyan ay husgahan yung iba sa harapan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang panghuhusga sa kapwa ay naglalayo, isira ating relasyon sa isa't isa. Amen. Hindi nakakatulong iyan para tayong lahat ay magkaroon ng magandang relasyon. Amen? Kaya kapag ang tao ay hinuhusgahan mo ang ginagawa, inilalayo mo yung iyong sarili sa kanila. Diba? O na kung kagaya ng publikano na inilalayo ang sarili sa Lord kasi alam niyang hindi siya karapat-dapat. Amen? Kaysa inilalayo mo ang iyong sarili, dahil ka sa kapwa mo na hindi karapat-dapat ang isang katulad niya na makasama mo sa buhay mo. Amen. Purihan natin muli ang Panginoong Hesus. Kaya ang paghusga sa kapwa ay pagmamataas sa harapan ng Diyos. Amen? Panghuhusga o pagmamataas sa harapan ng Diyos. Tinatanong niya ang kanyang ginagawa nakatuon sa kanyang sarili. At ang natatanaw niya yung kanyang kabutihan o pagiging matuwid. Kung ang ating tinatanaw o ginagawang mabuti sa harapan po ng Diyos ay nakakasira sa iba o nakakasira sa iyong kapwa, mabuti pa kaya iyon? Amen. Yung kanyang ginagawa nung sandali na yan na sa tingin niya mabuti ay siraan ang kanyang kapwa sa harapan ng Diyos. Amen. Pero ang tingin niya, mabuti siya. Ang tingin niya, tama siya. Ang tingin niya, matuwid siya sa harapan ng Diyos. Ano mang ginagawa natin na sa ating mabuti, kung may nasisira iyan na ang kapwa, hindi yan matuwid sa paningin ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Mabilis ang oras. Nadali ba kayo? Okay. Sino po dito nagugutom na? Taas kamay. Nagugutom na kayo? Ano, lilipas din yan. Ang tanong ay ganito, tayo po ba kapag nananalangin, ay nagmamataas ba tayo o naglalaki sa harapan ng Diyos? Kapag tayo nananalangin, hinuhusgahan natin ang ating kapwa ng Diyos? Hindi. Hindi matuwid na gawain po iyan. Minsan, may mga pangyayari minsan na hindi na iwasan na minsan nagtatampo tayo. Ano na ba? Nagkaroon ng tampuhan ng kaibigan mo? Okay. Tampuhan sa ng mga sa buhay. Di ba meron niya? Okay. Pag hindi mo naranasan yan, wala kang kaibigan. Nanalangin tayo. Amen. Ang ating panalangin, Lord, alam ko
marami akong pagkukulang. Amen? Lord, alam ko marami akong pagkukulang. Inaamin natin may pagkukulang tayo. Pagkatapos natin aminin, Lord, marami akong pagkukulang, nakakapaloob ang kasunod na panalangin. Noon, ikaw ang alam ng laman ng puso ko. Anong gusto natin iparating? Ano yung tinatanaw natin doon sa salitang, marami ako, Lord, na pagkukulang. Ikaw ang nakakakita at nakakaalam ng laman ng puso ko. Anong nais nating iparating doon kay Lord? Minsan, karugtong ng ating panalangin. Marami akong pagkukulang, pero ikaw lang, Lord, ang nakakaalam ng laman ng puso ko. Minsan, yung salita pong iyan, salita na minsan, ipaparating natin kay Lord, hindi ako ang nagkasala, sila. O, ba't kayo tahimik? Humingi ka nga ng tawad, tapos sasabihin mo kay Lord sa harapan ni Lord, nakikita mo sa puso ko, wala akong kasalanan, sila. Di ba panghusga yun? Na minsan, nakikita ng Lord, nauunawaan na ang laman ng ating panalangin. Hingi tayo ng sabihin mo kay Lord, sa panalangin mo, alam mo kung anong laman ng puso ko, hindi ako ang mali. Humingi ka tawad. Amen. Huwag kayong magalit sa akin. Gusto kang matanaw natin minsan kung paano tayo tumakalagayan ng pagiging Pariseyo. Nais ng Diyos bilang mga tinawag niya, maglugod-lugod tayo sa kanyang paningin. Ilan sa atin na natanong ng ating sarili o tinanong natin kay Lord, Lord, bakit nangyayari ito sa amin? Ako ba may kasalanan? Ano ba yung nagawa kong kasalanan, Panginoong Jesus? Ipakita mo sa akin. Kung ako may kasalanan, patawarin mo. Ipakita mo sa akin. Amen? Pero yung ating ipakita kay Lord, alam mo, Lord, laman ng puso. Amen. Matuwid ako, sila ang mali. Ilan sa atin ang nagsabi sa ating Panginoong Jesus at harapan ng mga tao minsan, na kung saan ay hindi mo nagkakaroon kayo ng magandang relasyon, kailan mo ako ang nagkamali. Patawarin mo. Di naman lahat. Lulutang naman talaga kung anong totoo sa harapan ng Diyos. Amen? Kaysa husga mo sa harapan ng Diyos, sila ang kulang, hindi ako. Ang palakpak. Tapin ang Diyos ay patuloy na ninanais niyang magayos ang bawat po sa atin. Maging pagpapala ang bawat isa po sa atin. Amen? Na minsan kasi ang problema sa atin, si Lord, ito yung kasalanan. Ito yung nagkasala. Amen. Minsan sinasabi ng Jesus, ayaw ka masama mong ginawa. Pero sinasabing,
ayaw ko sa iyo. Nawa po. Kay Lord, isang ang kanyang sinabi sa akin, sa atin, sa akin, ayaw ko sa ginawa mong masama. Yung itinuturing niya lang masama, yung ginawa mo, hindi ikaw. Amen. Kasi pag masama ka, siya ang masama. Yung ginawa niya. Kundi siya mismo ang masama. Amen. Pero kapag itinuturing mo lang masama, yung ginawa niya, isa lang masasabi mo, ayaw ko sa ginawa mong masama. Pero hindi nagbabago ang tingin ko sa iyo. Amen. Yung pagmamahal na para sa iyo, yung kabutihan na para sa iyo, ay kabutihan pa rin, gagawin ko sa iyo para hindi mo na muling matutunan gawin ang masama. Andiyan dyan po, kaysa husgahan natin, amen, na sama at tayo'y walang kasalanan sa harapan ng Diyos. Hangarin natin sa tuwing tayo sa Panginoon na kung saan natin ang puso ng Diyos. Amen? Bihag natin ang puso po ng Diyos o na kung saan sa ating paglapit po sa Diyos, tayo po ay kalugdan ng Diyos at walang ibang paraan dyan na ipinakita sa atin na tayo ay magpakumbaba at suriin ang ating sa harapan ng Diyos at huwag yung iba. Amen. Ang suriin natin ay ang ating sarili, hindi yung iba. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Uulitin ko po, ang pong iyon ay umalis na kinalulugdan ng Diyos. Yung salitang kinalulugdan po ng Diyos, umalis siya na taglay ng biyaya at pagpapala. Amen. Na inaasahan niya sa ating Diyos. At ito ang nais ng Diyos na magiging taglay mo pag alis mo lugar na ito. Purihin po natin ang ating Kristo. Sa po, ang sabi po dyan, sa pangalawang kabanata po ay 2. Sulat po dito sa aklat po ng hari o pangalawang po, kabanata 20, ito ang sinasabi. Nang panahong yaon, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Nalaw siya ni Propeta Isaias at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ihanda ang iyong bahayan pagkat malapit ka nang mamatay. Hindi nagagaling sa sakit mong iyan. Yun ang sabi ni Yahweh kay Propeta Isaias para dito sa Haring Ezekias. Bumaling si Haring Ezekias pagkap sa dingding at nanalangin. Ako, Yahweh, yamang ako'y buhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. At napakoy siya sa tabing kutan. Si Isaias, ngunit hindi na nakakalayo, ay sabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo, Haring Ezekias, na narito ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Narinig ko ang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya pagagalingin ko siya. Sa 3 araw, makakapasok na siya sa templo.
mabubuhay pa siya ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas ko pa siya. At ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Syria, ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan alang-alang sa lingkod. Sinabihin po natin ng Panginoon. Nakikita niyo po yung pamumuhay, kung anong napapala ng pamumuhay na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pamumuhay na kinulungan ng Diyos. Ang pamumuhay, mayroon po si Haring Ezekias, ang sabi po dyan, nabuhay siyang tapat sa Diyos, nabuhay siyang ginawa ayon sa kalooban ng Diyos ang lahat ng bagay, at dahil po dyan, nung siya na yan ay may tinding karamdaman, na po ikakatay niya ng karamdaman pong iyon, subalit tumawag po sa ating Diyos, dinig ng Diyos ang kanyang langit. Pinagaling sa kanyang karamdaman at dinugtungan pa ang kanyang buhay. And dinagdagan pa na 5 taon ang kanyang buhay. Sino ang gusto na pag-alis niya sa lugar na ito? Wala na siyang karamdaman. Ang gusto ng Diyos ngayon nangyari sa atin, sa ating paglapit po sa Kanya. Ang kailangan lang, mga kapatid, aalis tayo dito kung saan sa ating pagharap sa Diyos na ating linalapitan sa lugar na ito, magawa natin ang nakalugod sa Kanya. Kalugdan tayo ng Diyos. Ang sabi yan, hahaba pa ang kanyang buhay na kung saan lay ang magandang sugat, walang karamdaman at magtatagpay pa habang siya ay nabubuhay. Yan ang gagawin ng Diyos sa taong lulugdan niya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, kinalulugdan ka ng Diyos. Sabihin mo sa kanya, salamat, sister, dahil answered prayer yun. Patakan natin ang ating Panginoon Jesucristo. Glory to God. Yan ang nais ng Diyos. Aalis ka dito na nalulugdan ka ng Diyos o aalis ka ditong taglay-taglay mo ang pagkakot asahan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa aklat ng ito po ang sinabi sa talata 3 at 3, talata 14. Dito ko sisimulan ito sa talata 14 para maiksi na po. Pakinggan nyo lang po. Samahan ko kayo hanggang sa lupain. Sa talata 12, sinabi ni Moises, iutos ninyo sa akin, pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupain nangako ninyo. Ngunit ninyo binanggit kung sino ang makatulong. Sinabi ninyo, lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo, napakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo hanggang sa lupain, patunguhan ninyo at iyon ang ubusan kong pasakop sa inyo at ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Pagkat kung hindi kayo sama sa akin, paano malalaman na inyong lulugdan? Kung sasama kayo sa amin, manag na kami sa iba. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita ni Yahweh. Purihin natin ang Panginoong
Ang sabi dito, si Moises po ay sinasamahan ng Diyos dahil si Moises ay kalugod sa Diyos. Amen. Dahil si Moises ay kalugod-lugod sa Diyos. Sino ang taong ito na umalis sa harapan po sa ayon sa Ebanghelyo, taong kinalulugdan ng Diyos? Ibig sabihin kung siya'y taong kinalulugdan ng Diyos ng sandali na yan, o isa sa lugar na yon nakasama ang Diyos. Amen. Umalis sa lugar na yon nakasama ang Diyos. Ito'y pinapakita sa atin. Si Moises ay sinasamahan ng Diyos dahil siya'y kinalulugdan ng Diyos. Aalis ka sa lugar na ito, nakasama ang Diyos, kinalulugdan ka ng Diyos. Amen. Tanong katabi mo, sister, ka bang samahan ka ng Diyos? Palakan, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tinitiyak ng Diyos. Saan ka man pumaroon, sama mo ako. Ito ang tunay na biyaya. Ang tunay na pagpapala. Kasi kung wala ang Diyos, wala magagawa. Napakaraming suliranin sa mundo pong ito. Sinasabi ng Paulus na pagtagumpayan ko ang kung ako ang kasama mo, magtatagumpay ka tulad ko. Ang kailangan lang gawin natin makapagbibigay kaluguran sa ating Hesukristo. Tumayo po tayong lahat. Sabi niya, hahaba ang buhay mo. Amen. Gagaling ka pa. Hahaba pa ang taon mo sa hongkong ang Diyos. Maglay ang mga pala po ng Diyos. Bigyan ka ng Diyos na among mapagmahal, mayaman. Amen. Kayang ibigay iyan ng Diyos. Amen. Lahat palang iyan ay kakalob sa atin ng Diyos kung gagawin lang natin ating buhay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yuko natin ating ulo ng ating mga mata sa mga sandali, kapatid. Dagukan mo nga yung beses. Jesus, kahabagan mo kami bilang isang makasalanan. Patawarin mo kami sa mga kamalian, sa aming mga nagawa na hindi mabuti sa iyo, sa aming kapwa, at sa aming mga mahal sa buhay. Patawad, Panginoong Hesus. Kahabagan mo ang isang katulad ko na makasalanan. Panginoong Hesus, tanging ko, nawa, sa pag-alis ko sa lugar na ito, ikaw ang kasama ko. Ang paghahari mo, ang taglay ko. Patuloy niyong kausapin ng Panginoong Hesus. Natin, maghari ka sa buhay ko. Maghain ka, O Diyos, sa
sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Jesus, linisin mo kami sa lahat ng aming karumihan sa pamamagitan ng banal mong dugo. Maghari ka sa buhay namin, Panginoong Kristo. Baguhin mo ang takbo ng buhay namin. Gawin mo nawa kami maging kalugod sa iyong paningin. Maghari ka sa buhay namin. Taas natin ang kahilingan, meron tayo. Ngayon kayo ng Diyos, inyo ang biyaya ng kagalingan ngayon, yung biyaya ng kagalingan, biyaya ng magandang kalusugan at kalakasan, at tanggapin nyo, taglayin ngayon inyong mga mahal sa buhay, ang biyaya ng kagalingan, mga mahal na inilalapit po sa ating Panginoong Hesus, Sister Marilo Dayuday, patuloy pagpalain ng ang biyaya ng kagalingan, ipagkalob sa Kanya, ngayon din sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, dalangin ko, paglisan ko sa lugar na ito, ang lahat ng kahilingan na aking itinataas ay tataglayin ko sa buhay ko. Salamat, Panginoong Jesucristo. Sa iyo ang lahat ng purihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus at patuloy kayong samahan at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linap. Salamat. Ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahirap lakas, ang dukha ay yayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahirap lalakas, ang dukha ay yayaman nang dahil sa magawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo at atin pong ipanalangin ang Salmo 91 ni Sister Mary Jane Sarigumba. Mga kapatid, sabayan niyo po ako sa Salmo 91, awit na pagtitiwala. Siya ay naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili kalingan ay makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mo't katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay nagliligtas sa paumanabitag at anumang mabigat na salot, magdaraan, lulukan niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo kaligtas. Iingatan niya at ipaggalak pagkat siya dapat. Kapit ng gabi,
Di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin, biglaan pagluto, pagsapit ng araw, di sa anumang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating, kahit mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan, yaong mamasama sa makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin na mapahamak na walang daratan. Kahit anong paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako, ika'y maparoon, iingatan sa kanilang palad na tatayo kat sila tataas, nang hindi matan ang mga paa mo sa toong matalas. At ang talampakan mo, mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpenteng leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, akin ililigtas ang sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao na kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may samahin, sasakluluhan. Akin iligtas ang bawat isa pararangalan. Sila ibigyan ko gagantimpalahan ng mahabang buhay at nakatitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipilit ko ang langit at hindi pumatakpan. Maaring magpala ako ng mga bayan upang salantain ang bayang ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa daling ang bayan na ito na aking pili ay kumbaba, manalangin, hanapin ko at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat Yahweh El Shaddai. Katagumpayan ng buong araw na ito.